Hindi ko akalain na sasabihin ko ang kwentong ito. Kung pinapanood mo ang video na ito, malamang na katulad ko noong isang araw. Mausisa, gutom sa kaalaman, ngunit palaging naniniwala na ang lahat ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng lohika, ng agham. Ang pangalan ko ay Elias Monroe. Ako ay isang arkeologo at naniniwala lamang sa aking nakita at narinig sa buong buhay ko. Diyos, kaluluwa, ang mga bagay na iyon ay mga alamat lamang para sa akin. Hanggang sa makarating ako sa lugar na iyon, ang lugar kung saan hindi ko na maibabalik pa ang matanda. Ang paglalakbay na iyon ay nagmula sa isang kakaibang pagtuklas, isang serye ng mga electromagnetic signal sa ilalim ng sinaunang yelo sa Southern Hemisphere. Sa oras na iyon, hindi ko naisip na haharapin ko ang isa sa mga pinakadakilang lihim na naranasan ng sangkatauhan. Para sa akin, ito ay isang geometric na istruktura lamang, tulad ng mga pyramids na pinag-aralan ko ng maraming taon. Ngunit sa ilang kadahilanan, sa unang tingin pa lang sa screen ng radar, naramdaman kong may mali. Ang istrukturang ito ay hindi dapat naroroon, imposible. Naaalala ko pa noong umagang iyon, mahinang bumagsak ang niyebe, umihip ang hangin sa yelo na parang may ibinubulong. Nakatayo akong nakatingin sa pintong bato na kalahating nakabaon sa ilalim ng isang layer ng yelo, kalahating kinakabahan, kalahating nalilito. Walang sinuman sa koponan ang sigurado kung ano ito, ngunit isang bagay na napakalakas, buhay na buhay, ay nasa loob. Panalo ang kuryosidad. Naglakad ako papasok. Naglakad kami sa isang makitid na koridor, sobrang lamig na parang huminto ang oras. At pagkatapos, gumuho ang batong sahig sa ilalim ng aking mga paa. Nagdilim ang lahat, nahuhulog ako. Walang hiyawan, walang sakit. Basta, nahuhulog sa kawalan. Sinabi nila na ako ay klinikal na patay sa loob ng 2 minuto. Ngunit ang hindi nila alam ay sa loob ng 2 minutong iyon, nabuhay ako ng higit pa sa nakaraang 6 na taon na pinagsama. May nakita akong mga bagay na hindi mapangalanan. Nakilala ko ang isang tao na ang mga mata lang ay sapat na para mawala lahat ng pagdududa ko. Ngunit, sasabihin ko sa iyo ang tungkol diyan mamaya. Sa ngayon, gusto ko lang sabihin sa iyo, ang taong nakikinig sa akin, na kung naramdaman mong may mali sa mundong ito, may premonition na may mas malaking nangyayari na hindi namin pinapayagang malaman. Hindi ka nag-iisa, ganito din ang nararamdaman ko noon, at ang pakiramdam na iyon ang nagdala sa akin dito. Lahat tayo ay may bahagi sa loob natin na naghahangad ng katotohanan. Hindi kung ano ang ipinapakita sa TV o nakasulat sa mga aklat-aralin, ngunit ang katotohanan na nasa likod ng maskara. Akala ko noon ang katotohanan ay isang bagay na maaari kong sukatin, suriin at patunayan. Ngunit lumalabas, may mga katotohanang nabubunyag lamang kapag tayo ay nakatayo sa pagitan ng hangganan ng buhay at kamatayan. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, hindi para kumbinsihin, ngunit para makita mo mismo. Dahil kung totoo ang nakikita ko, wala na tayong maraming oras. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari noong nahulog ako sa butas na iyon. Naaalala ko lang ang muka ng bato na naglaho sa ilalim ng aking mga paa pagkatapos ang aking katawan ay natangay sa isang walang laman na walang gravity, walang direksyon, wala, kadiliman lamang. At pagkatapos, katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi ko pa nararanasan. Wala nang mga tunog ng makina, wala nang mga tunog ng radyo, wala nang mga tibok ng puso. Sa oras na iyon ay hindi ko alam na ako ay klinikal na patay. Ang alam ko lang, wala na ako sa katawan ko. Nung una, magaan ang ulo ko. Parang kagagaling lang ng katawan ko sa bigat na hindi ko alam na dinadala ko. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang aking sarili, ang aking bangkay, na hindi gumagalaw sa gitna ng sinaunang silid na bato. Bahagi ng aking balikat na dinurog ng mga labi na nahuhulog mula sa kisame. Pero ang kakaiba ay hindi ako nakaramdam ng takot. Huwag magpanik. Naroon lamang ang katahimikan, kapayapaan na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Akala ko ito ay isang guni-guni, isang kakaibang panaginip ng isang namamatay na utak. But then, may iba akong naramdaman, isang presensya. Lumingon ako at nakita ko sila. Ang mga nilalang ng liwanag ay nakatayo sa paligid ng pyramid. Wala silang mga mukha, walang malinaw na hugis, ngunit hindi nila ako natakot. Sa kabaligtaran, nararamdaman ko mula sa kanila ang isang pagmamahal, pagtitiyaga at pag-unawa na hindi kayang ilarawan ng mga salita.
At pagkatapos, isang boses ang umalingaungaw. Hindi sa pamamagitan ng tunog, ngunit sa pamamagitan ng pag-iisip, ngunit napakalinaw. Tinawag ng boses ang pangalan ko, Elias. Isang salita lang, pero natunaw lahat ng panlaban ko. Alam ko kaagad, walang kailangang magsabi sa akin na ang tumawag sa akin ay si Jesus. At paglingon ko, nakatayo siya dun. Hindi tulad ng mga pictures na nakita ko, hindi tulad ng anumang paglalarawan na nabasa ko. Siya ay higit pa sa isang hitsura, siya ay isang buhay na pakiramdam. Yung mga mata niya, wala pa akong nakikitang ganyan. Walang paghuhusga, walang sisihan, pag-ibig lamang at isang pag-unawa na napakalalim na nadama ko na ang aking buong buhay ay nakita mula sa aking pinakalihim na mga takot hanggang sa mga pagkakamali na akala ko ay inilibing na magpakailanman. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat ko. Wala nang sinabi pa, ngunit naunawaan ko, ako ay inanyayahan na sumama sa kanya. At nang pumayag ako, nagbago ang mundo sa paligid ko. Wala nang mga pyramids, wala nang kadiliman. Nakatayo kami sa gitna ng isang espasyo na hindi ko alam kung paano pangalanan ng maayos. Hindi langit, ngunit hindi rin lupa. Isang uri ng in-between realm kung saan ang lahat ay buhay. Ang liwanag ay hindi lamang kumikinang, ito ay umaawit. Ang hangin ay hindi lang gumagalaw, mayroon itong mga emosyon. Bawat kulay ay may kahulugan. Ang lahat ay parang isang higanting symphony. And ako ay isang maliit na nota, ngunit hindi kailanman nawala sa tono. Naglalakad kami, walang paa. Mga iniisip lang, hindi naman ako pagod. Sa kabaligtaran, magaan ang pakiramdam ko na para bang hindi ako nagkaroon ng pisikal na katawan. Lumakad si Jesus sa tabi ko at naramdaman ko na kahit walang sinasabi, nakikipag-usap pa rin siya sa akin kasama ang kanyang presensya. At pagkatapos, may nakita ako sa harap ko, isang gate. Ngunit ito ay hindi isang gate gaya ng iniisip natin. Ito ay isang hangganan ng kalawakan, kumikinang na parang lawa sa paglubog ng araw, parehong malapit at malayo, parehong banayad at napakalaki. Alam kong kung dadaan ako doon, makikita ko ang mga bagay na imposibleng balikan. Nagdadalawang isip ako at sinabi niya, huwag kang matakot, buong buhay mo ay nabuhay ka sa paghahanap ng katotohanan. Ngayon na ang oras upang makita ito, lumakad ako at muling nagbago ang mundo. Tumayo ako sa isang larangan ng liwanag, ngunit ang nakaakit sa akin ay hindi ang paningin, kundi ang pakiramdam. Isang unos ng kamalayan ang dumaan sa akin. Alam kong nakatayo ako sa isang lugar na lampas sa panahon, lampas sa lahat ng kahulugan. At pagkatapos, sa harap ng aking mga mata, isang imahe ang lumitaw, isang pyramid. Hindi ang mga pyramids sa Egypt, hindi ang modelo na minsan kong pinag-aralan. Ang pyramid na ito ay mas matanda sa anupaman, may malaki kaysa sa lahat ng gawa ng tao. At kung ano ang nagbibigay sa akin goosebumps ay ito. Ito ay buhay. Nakikita ko ang mga kumikinang na simbolo sa kahabaan ng katawan ng tore. Ang mga simbolo ay wala sa anumang wikang alam ko, ngunit naiintindihan ko sila. Sila ay mga babala. Si Jesus ay tumingin sa akin at ang kanyang tinig ay seryoso. Ang bagay na ito ay hindi ginawa para sambahin. Ito ay isang selyo, isang tarangkahan, isang kandado. At ngayon, sinusubukan ng mga tao na buksan ito. Hindi ako nakaimik. Napakaraming katanungan, napakaraming pagdududa. Lahat ay tinangay ng isang katotohanang hindi ko maitatanggi. Kung ano ang nasa ilalim ng piramide na iyon ay hindi dapat palayain. Lumingon ako para tingnan siya. Sa kanyang mga mata sa sandaling iyon, nakita ko ang isang napakalalim na kalungkutan na para bang nasaksihan niya ang pag-uulit na ito ng libu-libong beses. Makikita mo pa, sabi niya. Ngunit bago mangyari iyon, tandaan mo ito. Hindi lahat ng pagtuklas ay pag-unlad. Hindi lahat ng liwanag ay nagmumula sa langit. At alam ko, nagsisimula pa lang ang aking paglalakbay. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan ilarawan ang nakita ko pagkatapos maglakad sa gate na iyon. Wala nang kumikinang na liwanag. Ang lahat ng bagay sa paligid ko ay nagbago sa ibang dimensyon na para bang nabasag ko lang ang maskara ng mundo at pumasok sa kaluluwa ng universo. Doon, hindi lamang ako tumingin sa aking mga mata, ngunit sa aking puso, sa aking kaluluwa. Hindi ko lang nakita, naramdaman ko ang katotohanan. Sa harap ng aking mga mata, muling lumitaw ang pyramid na iyon
Ngunit sa pagkakataong ito ay nakita ko itong higit pa sa isang sinaunang bloke ng bato. Ito ay isang nilalang. Hindi namumuhay sa paraan ng pamumuhay mo at ako, ngunit isang uri ng kamalayan, isang selyadong katalinuhan. Ang istruktura nito ay tila hindi idinisenyo ng mga kamay ng tao, ngunit sa pamamagitan ng isang katalinuhan na malayo sa ating kasalukuyang pangunawa, parang humihinga ang mga pader na bato. Ang liwanag ay tumatakbo sa mga uka, gumagalaw na parang mga daluyan ng dugo. At sa gitna nito ay isang bakanteng espasyo. Ngunit alam ko, hindi ito isang bakanteng espasyo. Ito ay isang nakalock na lugar. Isang lugar ang naghihintay. Tumayo ako nang hindi gumagalaw. Parang may nagsabi sa akin ng isang kakilakilabot na sikreto, ngunit ibinulong ito sa wikang mas naiintindihan ng puso ko kaysa sa anumang salita. At nang lumingon ako kay Jesus, bahagyang tumango siya na parang kinukumpirma. Tama, nakita ko, nagsimula siyang magpakita sa akin ng mga larawan. Hindi sa mga kamay, ngunit sa mga pag-iisip. Ang lahat ay tila isang reel ng pelikula sa harap ng aking mga mata. Nakikita ko ang nakaraan, sinaunang panahon bago na isulat ang kasaysayan, isang panahon kung saan ang mga tao ay nabubuhay pa na mas malapit sa Diyos kaysa sa mga makina. Nakita ko ang mga dakilang sibilisasyon, kumikinang na mga lungsod, nagniningning na mga kaluluwa na naglalakad sa liwanag. At pagkatapos, nakita ko ang pagbagsak. Nakikita ko ang mga nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Sa simula, sila ay nilikha upang maglingkod sa buhay. Ngunit pagkatapos, pinili nila ang kabaligtaran, pagpili ng kontrol, paghihiwalay, pagmamataas. Sila ay malakas, matalino, makikinang na nilalang, ngunit ginawa nila ang kanilang mga sarili sa mga kaaway ng liwanag. At ang mga nilalang na iyon ang tinatakan sa ilalim ng piramide na iyon, hindi ng sangkatauhan, ngunit ng mas mataas na orden ng langit. Sinabi ni Jesus, sila ay ikinulong sapagkat ang kanilang presensya ay maaaring masira ang kaluluwa ng tao na magdulot sa kanila na makalimutan ang katotohanan upang makalimutan ang kanilang banal na kalikasan. Ngunit ngayon, ang tatak na iyon ay sinira. Nakikita ko ang hinaharap. Ang isang timeline ay nagbubukas, isang hindi masyadong malayong hinaharap. Nakikita ko ang mga siyentipiko, mga pinuno, mga makapangyarihang tao na nakatayo sa harap ng pintuan ng pyramid na iyon. Wala silang ideya kung ano ang kanilang ginagawa. Naniniwala sila na gumagawa sila ng mga pagtuklas. Naniniwala sila na malapit na silang makahanap ng bagong pinagmumulan ng enerhiya, teknolohiyang nakapagpapagaling, isang hakbang pasulong para sa sangkatauhan. Hindi nila alam na ang kanilang binubuksan ay isang sumpang tinatakan na simula pa noong panahon. Nakikita ko ang mga pamilyar na larawan, balita sa telebisyon, masayang press conference. Tuwang-tuwang inihayag ng mga siyentipiko. Nakita namin ang unang katibayan ng isang extraterrestrial na sibilisasyon. At pagkatapos unti-unti, lumitaw ang mga entity na iyon. Hindi maingay, hindi nakakatakot, ngunit sa kabaligtaran, mukhang mga tagapagligtas. Nagdala sila ng teknolohiya, kaalaman, ang pangako ng isang bagong mundo. Sinasabi nila ang mga bagay na matagal nang gustong marinig ng mga tao. Hindi ka na magkakaroon ng sakit, mas mabubuhay ka pa, magiging mas matalino ka, magiging parang isang Diyos at maniniwala ang mga tao. Nakita ko ang mga pulutong na pumipila, nasasabik na makatanggap ng bagong evolusyonaryong hakbang, isang uri ng teknolohiyang itinanim sa katawan upang mapahusay ang katalinuhan, pahabain ang buhay at gamutin ang lahat ng sakit. Ngunit sinabi ni Jesus, napakamahina. Hindi lahat ng kaloob ay nagmumula sa liwanag, hindi lahat ng pag-unlad ay nagdudulot ng buhay. Nakita ko ang sumunod na nangyari. Ang mga kaluluwa ng mga taong iyon ay nagsimulang maglaho, hindi agad malinaw. Nag-uusap pa rin sila, nagtatawanan pa, nagtatrabaho pa rin. Ngunit may isang bagay sa kanilang mga mata ay wala na doon. Ang sagradong koneksyon na nag-uugnay sa kanila sa orihinal na pinagmumulan ng liwanag ay nasira. Hindi na sila nakakaramdam ng true love. Hindi na nila kayang manalangin ng may puso. Hindi na nila naririnig ang mga bulong ng konsensya. At ako, tumayo ako roon, pinapanood ang lahat, pakiramdam na walang magawa. Lumingon ako kay Jesus, halos masamid. Bakit hindi nila nakikita? Bakit hindi nila napagtanto na peke ito? Siya ay sumagot, malungkot ngunit mahabagin.
Dahil ang kaaway ay hindi gumagamit ng tabak. Gumagamit siya ng panlilinlang, hindi niya sila pinipilit na pumili sa pagitan ng mabuti at masama. Pinapaniwala niya sila na ang masama ay mabuti. Hindi ko na matiis, hiniling ko sa kanya na bumalik ako. Sabi ko gusto ko silang bigyan ng babala, may gusto akong gawin. At tumango lang si Jesus. Nagising ako sa gitna ng medical room. Masakit ang buong katawan, nakapikit ang mga mata, tibok ng puso na parang kulog. Pinalibutan ako ng mga nurse at nasabi ko lang ang mga unang salita. Huwag mong buksan ang tarangkahan na yan, huwag magtiwala sa pyramid. Baka hindi ka naniniwala sa akin. Maari mong isipin na naisip ko ito na ang hypoxic na utak ang lumikha ng lahat ng ito. Ngunit kung pinapanood mo ang video na ito, kung may tumutunog sa loob mo, mangyaring huwag baliwalain ang pakiramdam na yon. Dahil naniniwala ako sa kaibuturan ng bawat isa sa atin, may maliit na tinig. Isang bahaging naaalala pa rin ang liwanag, nananabik pa rin sa katotohanan. At alam mo kung ano, kahit saang direksyon lumiko ang mundo, ang katotohanan ay laging nandyan. Hindi ito kung saan natin sinusukat at sinusubok, ngunit kung saan tayo nakikinig sa ating mga puso. Itutuloy ko ang kwentong ito. Ngunit kung mayroong anumang bagay na nais kong alisin mo sa seksyong ito, huwag hayaang makuha ng karunungan ang iyong pinakamahusay. Huwag hayaang palawakin ng kuryosidad ang iyong intuwisyon. At kapag may sinabi sa loob mo na may hindi tama, maniwala ka dahil minsan isang kutob lang sa tamang panahon makakapagligtas ng kaluluwa. Nang imulat ko ang aking mga mata sa silid ng ospital, ang unang pakiramdam ay isang kakaibang pakiramdam ng pagkawala. Hindi dahil sa hindi ko alam kung nasaan ako, kundi dahil napagtanto kong hindi na ako ang parehong tao. Parehong katawan pa rin ang katawan ko, pero ang isip at kaluluwa ko, para silang napalitan ng ibang chapter. Nagmadali ang mga nurse, sinuri ng mga doktor ang mga vital sign. Narinig ko silang nagbubulungan, 12 minutes na siyang patay. Tapos ngayon, nakaupo lang siya na parang walang nangyari. Yumuko ang isang doktor at nagtanong kung may naaalala ba ako. Tumingin ako sa kanya at sumagot sa paos na boses. Nakita ko ang katotohanan. Akala nila nagdedeliryo ako, bahagyang tumawa ang ilang tao, pero hindi mapag-aalinlanganan ang tingin sa mga mata ko sa oras na iyon. Isang batang nurse na tahimik na nakatayo sa likod ng silid ay matamang tumingin sa akin. Bakas sa mga mata niya ang takot, ngunit hindi ang takot sa akin. Ngunit ang takot na baka may katotohanan sa sinabi ko. Nalaman ko nang maglaon na narinig niya ang mga katulad na kwento mula sa kanyang lolo, isang lalaking nagtrabaho sa mga research campaign sa Antarctica at nawala ng walang bakas. Sa mga sumunod na araw, tahimik akong nakahiga sa ospital, nakatingin sa puting kisame, walang katapusang iniisip kung ano ang dapat kong gawin sa lahat ng nakita ko. May mga pagkakataon na gusto kong maniwala na panaginip lang iyon, na naisip ko ang lahat. Ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nararamdaman ko pa rin ang kamay ni Jesus sa aking balikat. Nakikita pa rin ang pintuan ng liwanag, naririnig pa rin ang mga babala na tila umaaling-aungaw mula sa kabilang panig ng katotohanan. Alam kong hindi ko kayang itago iyon sa sarili ko. Ngunit ang pagsasalita bilang isang scientifico, bilang isang taong nakatayo sa entablado, nagsalita sa mga international na komperensya, ay nangangahulugan ng pagtanggap na talikuran ang lahat ng prestihiyo at reputasyon. Sino ang maniniwala sa akin na nakakita ako ng isang buhay na pyramid na sa loob nito ay naglalaman ng isang bagay na lampas sa imahinasyon at na si Jesus, hindi isang konsepto ngunit isang tunay na buhay na nilalang ay nagpakita at ipinakita ang lahat ng ito sa akin? Sobrang natakot ako. I don't mind lose my reputation, but I'm afraid that if I say wrong thing, if I war in the wrong way, lalo pang magbubulag-bulagan ang mga tao. At pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan. Isang estranghero ang nagpadala sa akin ng email, kakaibang address, hindi nagpapakilala. Isang linya lang ang nilalaman. Alam kong nagsasabi ka ng totoo at nagsimula na iyon. Ang nakalakip ay isang panloob na memo mula sa isang pandaigdigang organisasyon ng pananaliksik na may linya ng paksa. Paghahanda ng Media Phase 1, inilalantad ang extraterrestrial na sibilisasyon sa ilalim ng yelo. Kinilig ako. Alam ko kaagad, ito mismo ang binalaan ni Jesus.
Hindi nila ilalabas ang katotohanan kahit minsan. Tutulo sila, unti-unti. Ang opinyon ng publiko ay painitin ng mga kakaibang ulat ng balita. Mga palatandaang gawa ng tao na natuklasan sa ilalim ng yelo. Isang sinaunang templo na tulad ng istruktura. Isang hindi kilalang anyo ng wika. At pagkatapos, isang araw sasabihin nila, hindi tayo nag-iisa sa universo. Nagpasya akong magsimulang magkwento. Sa una lang sa ilang taong malapit sa akin, malalapit na kaibigan, mga taong pinaniniwalaan kong may bukas na puso. Ang ilang mga tao ay tahimik, napaluha ang iba. May kung ano daw sa sinabi ko na nagpalamig sa kanilang mga gulugod, na parabang matagal na nilang alam pero hindi nila hinarap. Isang matandang kaibigan na nagtrabaho sa isang international stratigraphic agency ang tumawag sa akin pagkatapos basahin ang mga tala na ipinadala ko sa kanya ng pribado. Isang pangungusap lang ang sinabi niya, "Elias, hindi lang ikaw ang nakakita nito." Tinanong ko, "Ano ang nakikita mo?" Matagal siyang natahimik. Pagkatapos ay mahinang sinabi, "Nahulog din ako, ngunit hindi ako nangahas na lumingon." Naiintindihan ko, hindi lahat ng tao kayang ibalik ang mga alaalang iyon, at mas kaunting tao ang may lakas ng loob na magsalita dahil ang mundong ito ay hindi mabait sa katotohanan. Lalo na kapag ang katotohanan iyon ay hindi akma sa gusto nilang paniwalaan. Nagsimula akong magsulat, hindi pag-aaral, hindi lecture. Ito ay isang patotoo, mula sa kaluluwa hanggang kaluluwa. Alam kong hindi lang ako ang nakaranas nito. Alam kong may mga tao kahit saan na may premonisyon na nagbabago ang mundo, hindi lamang klima, ekonomiya o teknolohiya, ngunit isang mas malalim pagbabago sa antas ng kaluluwa. Isang bitak sa layer ng connection sa pagitan ng mga tao at ng banal na liwanag. Kung isa ka sa kanila, kung naramdaman mo na ba na nagkaroon ng dilim na pagtawag sa kalagitnaan ng gabi? Kung nakita mo na ang iyong sarili na nagising sa gitna ng panaginip na parang nakalimutan mo lang ang isang bagay na napakahalaga, pagkatapos ay tinawag ka. Hindi ko sinasabing ako ay isang propeta. Hindi ako monghe. Ako ay isang tao lamang na naniniwala sa kanyang nakita at narinig. At pagkatapos ay ganap na binago ng hindi maipaliwanag na mga bagay. Hindi ko hinihiling na paniwalaan mo ako. Ngunit kung ang aking sinasabi ay nagpapakilos sa iyo kahit na kaunti lamang, pagkatapos ay mangyaring huwag pansinin ang pakiramdam na iyon. Naniniwala ako na ang katotohanan ay laging may paraan para maabot ang tamang tao sa tamang panahon, hindi para takutin sila. Ngunit upang gising-gisingin ang maliwanag na bahagi sa kanila, ang bahaging laging sinusubukan ng mundong ito na patulugin. Alam kong haharapin ko pa rin ang maraming paghihirap sa hinaharap. Baka masiraan ako ng puri, baka may magtangkang patahimikin ako. Ngunit alam ko rin ang isang bagay na sigurado, nakita ko ito. At kapag nakita mo na ito, hindi mo na kayang magpanggap na hindi mo pa ito nakita. Ibinabahagi ko ito hindi para paniwalaan, kundi para magtanim ng binhi. Baka hindi ka pa handa ngayon, ngunit marahil isang araw kapag nahaharap ka sa isang pagpipilian na ang buong mundo ay itinatangi bilang progresibo, ngunit iba ang ibinubulong ng iyong puso, maaalala mo ang kwentong ito. At kung mangyari man iyon, tapos na ang aking bahagi. Hindi pa nabubuksan ng buo ang gate. Pero unti-unti itong pumuputok at ang mga tagabantay ng liwanag ay kailangang gumising bago pa huli ang lahat. Alam ko, pagkatapos ng lahat ng sinabi ko lang sa'yo, baka maguluhan ka pa. Maaaring iniisip mo pa rin, totoo ba ito? And you know what? Hindi kita sinisisi. Kung hindi ko ito naranasan ng aking sariling mga mata at kaluluwa, malamang na ako ay may pag-aalinlangan tulad mo. Pero kaya ko ibinahagi ito, hindi para takutin ka. Aling mga dahon na inihanda mo. Kaya kapag nagsimula na ang mga bagay, hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka. Hindi ko sinasabing kailangan mong umalis sa mundo, talikuran ang agham o talikuran ang lahat ng makabago. Iniimbitahan lang kita na gawin ang isang bagay na napakasimple. Panatilihing may kakayahang madama ang iyong puso, huwag hayaang makalimutan ka ng mga pangako ng kaginhawahan, pag-upgrade, kapangyarihan, kung ano ang nagiging tunay mong tao. Dahil nakita ko kung ano ang mangyayari kapag ang kaluluwa ay nagbago nang hindi namamalayan ng tao. Nakita ko ang kanilang mga mata, mga taong dating may liwanag, ngayon ay walang laman. Hindi sila pinipilit, hindi pinipilit. Kusang loob silang pumasok dito
dahil ito ay nababalot sa isang napakatamis na pakete, isang mas magandang buhay. At iyon ang pinakanakakatakot na bahagi. Hindi ako pumunta dito para sabihin sa iyo na maniwala ka sa kahit ano. Ngunit ipinagdarasal ko na kapag dumating ang araw na iyon, kapag ibinalita nila ang isang makasaysayang pagtuklas, kapag ang mga himala ay tila ibinibigay bilang mga regalo sa sangkatauhan, maaalala mo na hindi lahat ng liwanag ay nagmumula sa langit at hindi lahat ng himala ay nagdudulot ng buhay. Kung may maliit na bahagi sa iyo na nararamdaman na may hindi tama, paniwalaan ang bahaging iyon. Panatilihing malakas ang iyong kaluluwa, magdasal. Muling kumonekta sa kabanalan na dati mong pinaniwalaan o naramdaman noong bata ka pa. Dahil iyon ang bahagi mo na hindi nila makontrol. Ito ay ang tanging bahagi na hindi maaring pekeng. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero alam ko, para sa mga nagtataglay pa rin ng liwanag sa kanilang mga puso, na nagpapanatili pa ring buhay sa katotohanan, may pag-asa pa. At kung nakikinig ka sa akin ngayon, baka isa ka sa kanila.